Maayong hapon, Mindanao. Adlawng Martes, Marso 12, tuig 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dil Bartalaba. Ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palaman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka pahinante samtang angol usab ang driver sa usa ka mixer truck sa Isabela, Basilan human nawad-an og preno ug nahulog sa pangpa. Truck gibiyahe matod pa bisan adunay problema sa makina. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Nasawi ang isang pahinante sa sinasakyan nitong truck ng isang construction firm matapos mahulog ito sa bangin kasama ang driver habang tinatahak ang kahabaan ng National Road ng Barangay Lanote sa lungsod ng Isabela, probinsya ng Basilan. Kinilala ang biktima bilang si Henry Val Montano, 18 anyos ang edad, isang truckman ng isang construction firm ng Basilan, habang ang sugatan naman ay kinilala bilang si Raymond Alvarez, 34 na taong gulang, driver ng truck ng mixer cement at pawang mga residente ng Barangay Kumalarang ng nasabing lungsod. Sa report ng Isabela City Police Office, bago umano bumiyahe ang dalawa ay napansin na ng driver na may di pangkaraniwang problema ang nasabing truck. Subalit binaliwala lang umano ng naturang driver ang mga maiingay na tunog mula sa nasabing sasakyan. Habang binabaybay nila ang barangay road ay mabilis sila nakaramdam ng di pangkaraniwang problema sa makina at patuloy nila itinakbo ang sasakyan at bigla na lamang sila nawala ng preno. Nakuha pa para kumabig ang driver at maiwasam para di mabangga sa iba pang salubong ng mga sasakyan. At dahilan nawala ng kontrol at tuluyan sila nahulog sa bangin at dumiretso ito sa maliit na bahay. Dead on the spot ang isang pahinante dahil sa tama nito sa truck at tumilapon mula sabing lugar ang katawan ng pahinante, habang sinikap naman ng maialis ng mga rescuer ang driver matapos ito maipit sa nasabing truck. Samantala, agad namang rumusponde ng otoridad at mga kalapit na residente ang insidente at pagkatapos ng ilang oras na rescue at naialis naman ang naturang biktima sa loob ng nayupi na sasakyan. Sa ngayon, patuloy pa rin isinasagawa ang investigasyon ng Isabela Police Station ang naturang aksidente. Dagdag pa nito, ang naturang kumpanya ay sasagutin ang lahat sa gastusin ng mga biktima. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Angol ang usa ka 16 anyos nga anak human gidunggab sa iyang amahan sa barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Sa report sa kapulisan, lango matud pa sa ilimnong makahubog ang amahan sa biktima dihang nahitabo ang insidente. Sumala sa amahan, nagbasol kini sa iyahang nabuhat. Pinangga matud pa niini ang iyahang ikaduhang anak. Sa karon, padayon pang ginatambalan ang biktima nga nakaangkon og samad sa dughan nga bahin. Samtang balhog na usab sa prisuhan ang amahan niini. Naalarma ang mga opisyales sa usa ka barangay sa Lebac, Sultan Kudarat, human nakatala og 5 ka kaso sa dengue gikan Marso 1 hangtod kasamtangan. Tungod niini, nagpahigayon og pagpanglimpyo sa palibot, ilabi na sa mga kanal ug fogging sa apektadong lugar aron mapugnan nga aduna pay magkasakit. Ibrigada mo Ian Alion. Maaga pa lang abala na si Charina Ibasitas, barangay midwife ng Poblasyon 1, hindi para pumili ng mga bulaklak kundi para hanapin ang breeding ground ng mga lamok. Ayon kay Ibasitas, puspusan ang kanilang isinasagawang tracing sa lugar na kadalasan ginagawang breeding places ng lamok. Anya, kailangan din malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng 4 o'clock habit at palaging hanapin, sirain ang breeding places ng lamok na posibleng isa sa mga ito ay Aedes aegypti at mahalaga din ang kaalaman ng 4S kontra dengue. May adibo kasi may dalawang positive po dito ng dengue. Inikutan ko po yung bahay nila. Ito po ang nakita ko sa may bote. Merong kiti-kiti. So, kukunin ko po ito ng sample at
ano ko po sa laboratory para malaman natin. Ito nandito po siya. Dagdag ni Ibasitas, maiiwasan ang dengue oras mapuksa ito kapag wala ng pamamahayan para mangitlog. Dahil dyan, gumawa na ang Barangay Local Government Unit ng Poblasyon 1 ng hakbang kontra dengue. Nitong linggo sa panayam ng Brigada News FM Leba kay Chairman Ray Buendia, inuna nilang linisin ang kanal dahil numero 1 pinamumugaran talaga ng lamok. Sa ngayon, plano ng UNO na magsasagawa sila ng fogging sa lugar na nakita ng malaking bilang ng mga nagkakadengue dahil sa buwan lamang ng Marso, umabot na sa 5 ang isinugod sa ospital. Yes, brigadang iyan. Nakakalarma gani brigadang iyan. Although may mga instruction ako sa mga tigbalay dito na kung ano ang ilang na dapat buhat, lalo-lalo na kung hapon brigadang iyan. So, balaan na to nila brigadang iyan. Akon to sila mga na-instructionan kung ano ilang buhat. So, kita na mga upod kumang akong mga kagawad nga kung diin, mga aktibo man. So, nag-updanay gid kami brigadang iyan sa pagpanglimpyo. Kung hindi naman pwede pabayaan ang amon nga mga constituents nga matabo na sa ila brigadang iyan. Tulad ni Jestoni Alibo, isa sa 5 pasyente ang na-confine at kamakailan lang na-discharge sa ospital dahil sa dengue. Last week, nakaramdam ako ng lagnat. So, akala ko lang normal lagnat lang. So, isang bulong. And then after a week, so okay na, after a week, nagbalik ang lagnat. Hanggang sa ngayon, hindi pa niya tiyak kung saan niya ito nakuha, lalo't wala namang sintomas siyang nakita. Ngunit duda siya na may dengue sa kanilang lugar dahil may isang miyembro ng kanilang pamilya ang na-confine nito lamang linggo. Yan ang report mula dito sa bayan ng Libaka, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. 2 ka suspected drug pushers ang nadakpan sa Datu Odin, Sinswat, Maguindanao del Norte sa gipahigayong entrapment operation sa otoridad. 1.7 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu na kumpiska gikan sa 2 ka mga suspetsadong dinakpan. Ibrigado mo, Eva Molina. Halos 2 milyones ka pesos na kantidad sa gituang shabu ang nakumpiska sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARM gikan sa 2 ka mga drug suspects dito sa City Proper, Maker, Barangay Maker, Datu Odin, Sinswat, Maguindanao del Norte sa milabay nga hapon. Giila sa mga operatiba ang 2 ka mga nadakpang suspechado nga sila sinon nga Abdila alias Longhair ug Amir Usman alias Amir. Pulos taga Datu Odin, Sinswat, Maguindanao del Norte. Base sa report sa PDEA-BARM, nakuha gikan sa mga dinakpan ang 5 ka medium size nga sachet sa gituuhang shabu nga mokabat sa 250 gramos ug adunay katibuk ang kantidad nga 1.7 milyones ka pesos. Nabakwi usab ang kwartang gigamit isip by bus money samtang apil nga nakumpiska ang mga non-drug items susama sa cellphone, motorsiklo ug panyo kun asa pa din pang ginasuta sa PDEA-BARM ang background sa mga drug suspects. Sa kasamtangan, balug na sa selda sa Datu Odin, Sinswat Police Station ang mga didakpan ug nagatubang og kasong pagsupak sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report gikan sa Maguindanao del Norte. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives. Brigada News. Dagan sa trapiko, pagsulod gawas sa dakbayan sa Davao na balda. Humani babag ang usa ka wing van truck sa crossing Bago Aplaya, Davao City. Hinuon na dali-dali nga nagtawag og rescue arong gilayong makuha ang truck sa lugar. Ibrigada mo, Gib Maing. May resulta sa taas og huot nga dagan sa trapiko, pasulod gawas sa dakbayan. Humani babag ang usa ka wing van truck sa may crossing Bago Aplaya, pasado alas 7 sa buntag, Marso 12, 2024. Ang maong truck gimaniho sa usa ka Diter na baha, taga panakaning dakbayan sa Davao. Sa pagpanubay sa brigada, gibutyag ni Diter nga nagduminit na nga mautubang sa kamera nga natanggal ang 2 ka bolt, rason nga nibigay ang tensioner sa molye sa maong sakyanan. Hinungdan nga wala na kini makadagan pa sa iyang direksyon ug igo na lang ni babag sa dalan sa maong dapit. Dugang ni Diter nga padulong unta siya mag-deliver sa karga niining mabakal, unahan lang sa netabuan. Hinuon dali-dali nga mitawag og rescue aron makuha na sa lugar ang nasangpit nga truck. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News.
Taas nga ihap sa insidente sa dalan ang usamatod pa sa rason sa pagbutang og concrete barriers sa Coronadal City. Sulod sa tuig sa 2023, nakatala og 848 ka aksidente sa dalan sa syudad ang police traffic. 26 niini ang namatay, 438 ang angol ug 381 ang may damage to property. Sa datos nga natala, usa ka gatos ang bad overtaking nga rason, 306 ang bad turning ug 306.79 ang overspeeding. Matod sa otoridad, dako matod pa ang kontribusyon sa pagbutang og concrete barriers sa pag-ubos sa ihap sa mga insidente sa kadalanan. Ilabi na nga kasagaran sa malambigit ang mga sakyanan nga gikan sa pikas nga lane. Dako usab ang tabang niini sa paghanay sa trapiko sa syudad. Gisalmutan sa 50 kaparisan ang gipahigayong kasalan ng barangay sa Kalinan, Davao City. Ang maong kasaulogan inisyatiba sa Women's Committee sa nasangpit nga barangay. Ibrigada mo, Gib Maing. Gilusad sa Kalinan Gymnasium, Barangay Kalinan ng Syudad ang kasalan ng barangay ato sa pagsaulog sa ika-87th araw ng Barangay Kalinan, pasado alas 10 sa buntag, Marso 11, 2024. Sa pakiginabik ang Barangay Kagawad, Ansunga, gibutiag niini nga nasa 50 kaparisan ang kasalunon nga pangunahan ni Davao City Mayor Sebastian G. Duterte. Nasayran nga 20 ka tuig na ang milabay nga unang gipahigayon ang susamang kasaulugan sa maong dapit ilawom sa pagdumala ni kanhi Barangay Kapitan Louie Villapuerte ug nabalik ning tuig 2024 sa pagdumala ni Barangay Kapitan Pedrito Angco. This is not the first time pero sa katugayon nga panahon murag 24 years ago nahimo ang kasalan ng barangay sa time pa sa atong Kapitan Louie Villapuerte nga mipanaw na. Karon lang kini nausban ug aduna kitay 50 ka mga kaslunod nga ning participate karong pagbuntag. Ang mga kinasal dunay madawat nga tig-usa ka bottle nga wine, cake ug lechon manok ug mga papremyo. Ang maong kasaulugan inisyatiba sa Women's Committee sa Barangay Kalinan aron maplastar ug mahiusa ang maparisan pinaagi sa sakramento sa kaminyoon. Panghinaot sa Barangay Council sa Kalinan sa mga kinasal nga lig-unon pa nila ang ilang relasyon sa matag usa aron mahimong sumbanan sa buot mosulod og kaminyoon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gib Maing, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000-557-60731. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao ka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausapa, ako si Brigada Dil Bartalaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.